Magandang hapon po sa inyong lahat. Alam nyo, ngayong araw na ito, nakatanggap ako ng text ang sabi sa akin, Happy Father's Day. Kaya naalala ko, kaarawan ng mga tatay ngayon. Kaya lahat ng mga tatay na nandirito, mangyaring pakitayo lamang po. Mga tatay, wag ko kayong mahiya. Minsan lang to sa isang taon. Para sa kanilang lahat, palakpakan po natin sila. Sige po, maraming salamat. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Thank you po. Happy Father's Day. Alam nyo, nakakatuwa kasi naalala ko, siguro mga ilang taon na nakalipas, mga 20 years ago, minsan nagbakasyon ako sa Canada at napunta ako doon sa pamilya na bata pa yung couple. Merong batang couple. Tapos nagstay ako ng 1 week. At napansin ko, itong mag-asawa, silang kapwa, yung isa nurse, yung isa nasa insurance company, yung lalaki, pareho sila, maaga nga alis, tulog yung kanilang mga anak, at uuwi hating gabi na kasi nagdo-double job sila. Ito'y sa Canada. Gustong-gusto kasi kagad nilang ma-establish yung kanilang pamilya, gusto nilang yumaman kaagad. Pero itong mga bata, pagising nila, ako yung aabutan nila. Bago ako magpunta, magmisa, naabutan ko din sila bago sila matulog. Kaya itong mga bata, naguunahan sila sa kaliwa at kanan ko pagkakain kami. Naguunahan sila. Talagang pag kumain sila, halos nakadikit sa akin. Ako naman natutuwa dahil ang reklamo ng kanilang mga tita, ang hirap pakainin ng mga bata. Pero dahil nandun ako, kung anong kakainin ko, sabay sila at nagpapaligsahan kami. Alam niyo naman ang mga bata, huwag niyo dapat silang siseryosuhin, lalaruin niyo. Ang hirap kasi sa atin, dinidisiplina natin yung mga bata na dapat naglalaro at yung mga matatanda na dapat disiplinado, naglalaro. Baliktad. Yung batang dinidisiplina, yung matanda naglalaro. Alam nyo, minsan, birthday nung bata, ang pangalan niya ay Daniel. At kami nung tita niya, pumunta kami doon sa school para magdala ng pizza. Alam nyo, pagpasok namin doon sa kanilang classroom, sabi nung teacher nung bata, Daniel, introduce your guests. At alam nyo, nakangiti siya nang lumapit sa akin at humawak sa aking bisig at ang sabi niya, tumingin siyang ganun sa akin, sabi niya, they thought you were my dad. Tapos tuwang-tuwa siya. Ako naman natuwa din, pero hindi ko naman siya anak. Pag-uwi sa bahay, hinanap ko yung kanyang tatay at ang sabi ko, alam mo, kanina, nagalit ang Diyos. Nagagalit ang Diyos kasi may pagkukulang siya. At ang sabi ko sa kanya, ibig sabihin, hindi ka pumunta kahit minsan lamang doon sa paaralan ng iyong anak. At alam nyo, what is essential is invisible to the naked eye. Pinipilit niyang payamanin ng kanyang sarili para maibigay niya ang lahat siguro sa kanyang mga anak, pero merong essential na hindi nakikita sa mundong ito. At iyon yung kanyang presensya. Hindi lamang presensya para sa iba, kundi yung presensya niya doon sa kanyang mga anak. Kaya alam nyo, yung mga bagong couple, lagi kong pinapayuhan, dapat first 0 to 9 years ng kanilang mga anak, dapat nanduroon sila. At ang ibig sabihin nun, kahit umuwi lamang sila at makita sila ng gising pa yung kanilang mga anak. Hindi yung paggising sa umaga, tulog, o
Gigising silang maaga, tulog pa yung mga anak, uuwi sila, tulog pa rin yung mga anak. At napakahalaga nung presensyang iyon. Alam nyo, nangyari minsan, nag-bless ako ng bahay, naglalaro itong mga bata. At pagkatapos katabi ko yung tatay, nadapa si Daniel. Alam nyo, tumakbo siya. Ginanon ng tatay yung kamay niya, tapos sa akin lumapit at yumakap yung bata habang umiiyak. Tumingin sa akin yung tatay, inggit na inggit siya. Sabi ko sa kanya, ay loko, dapat sa'yo tumatakbo yung anak mo. At doon niya naintindihan. Kaya tinanggal niya na yung isang trabaho niya. And he spend time for the child, lalo na pag weekend. At hindi sila ngayon mahiwalay. At bakit ko'y pinayag ito, kahit negatibo yung dating, pero kapag ang isang ama ay nandoon sa kanyang mga anak, kapag sila'y nadarapa, tatakbo sila sa kanya. At pride nila na sabihin, ito ang aking ama. This is my father. Okay. At kung yun ay nakapagdudulot ng kagalakan na ipagmamayabang ng anak ang kanyang ama, paano pa ang amang nasa langit? Nasabihin ng mga tao, they know you are my father. At alam mo, sinabi ito ng Panginoon sa kanyang mga alagad na sa pagmamahala ninyo, malalaman nila kayo'y mga Kristiyano, kayo'y anak ng Diyos. At ito yung pagsasalarawan sa atin ng kaharian ng Diyos, yung paghahari niya. At yung paghahari niya ay binibigay niya sa lahat. Kasi tandaan nyo, may talinhaga ng lupa, merong batuhan, may damuhan, may masagana o ano bang tawag doon? Yung lupang tumatanggap sa binhi ng Diyos. At lahat ng uri ng lupa ay sinasabugan niya ng kanyang biyaya. Okay? Depende na lang iyon sa lupa kung anong klase yung pagtanggap. At ipinapahayag sa atin ito ng Panginoon sapagkat yung paghahasik ng Diyos ng kanyang kaharian ay para sa lahat. At itong kaharian ng Diyos ay naglalayon na katulad ng ipinahayag niya sa atin ng kanyang pagmamahal. At ito'y pinupunla niya sa atin. Kaya ang kaharian ng Diyos, kung ating tatanggapin, ito'y tatanggapin natin ng may pagmamahal. Kung ito'y babahagi natin, ito'y babahagi natin ng may pagmamahal. At makikilala tayong mga anak ng Diyos kung tayo ay nagbibigay at tumatanggap ng kanyang pagmamahal. Kaya nga napakaganda Father's Day at naalala ko yun. Kasi yung mga sumusunod na mga kabataang sinasabihan ko, they take it to heart na nandoon sila sa kanilang mga anak sa murang edad. Ngayon, kung sakali man, nakalimutan iyon ng mga magulang natin at hindi nila nagampanan, tandaan natin yung ipinapahayag ni Propeta Ezekiel. Ang sabi niya, itong mga matatayog na puno ng cedro o cedar, sabi niya, kayang-kaya niyang kumuha ng uhay at itatanim niya sa pinakamataas na bundok. He can replant. Pwede niyang itanim muli. Pwede niyang simulan muli mula sa uhay. Kaya hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa.
hindi pa huli ang lahat. Kaya nga meron tayong tinatawag na bonding. May bonding time. Alam nyo, nakakatuwa kasi ang mga lolo at lola, kapag sila na nag-aalaga ng mga apo, spoiled. Spoiled. Nahihirapan yung mga magulang. Gusto nang umalis ng mga anak nila, doon na lang sila kaila lola at lolo. Kasi spoiled. Okay? Bumabawi sila. Bumabawi ang mga magulang sa hindi nila, dahil sa pagdidisiplina nila sa kanilang mga anak, alam nila, hindi nila kailangan disiplinahin ng mga apo. Okay? Pupuspusin nila ng pagmamahal. Bakit? Kasi hindi na nila responsibilidad yun. Responsibilidad yun ng mga magulang ang magdisiplina. Pero ang Panginoon, kapag nagdidisiplina siya ng may pagmamahal. At ito yung dapat nating pakaisipin sa ating buhay. Kasi maaaring dinisiplina tayo ng ating mga magulang, pero pag sobrang disiplina naman, meron ding di magandang nangyayari sa atin. Nasasaktan tayo, nagtatampo tayo. At kung hindi tayo nakakaramdam ng pagmamahal, na ipapasa natin yon sa iba. Yung ating sakit o sakit, yung sama ng loob, hindi tayo nakapagbabahagi ng pagmamahal. Kung meron man na isang mensahe ang Father's Day, ito yung larawan ng Diyos na mapagmahal, mapagkalinga, at mapagpatawad. Okay? Happy Father's Day.